Hello everyone! So welcome back sa ating podcast. Grabe ang lakas ng ulan. Okay, sana hindi niyo narinig yung sana hindi niyo rinig yung ulan ngayon. Sobrang lakas, grabe. Nag-suspended yung class namin for today pero late na siya sinabi. Nakakainis. Ano siya parang around 4 o'clock na siya nagsabi, 1 o'clock yung uwian namin. Ang lakas pa naman ng ulan nung 1 o'clock. Nung una nag-suspend lang siya nung umaga, tapos pero hanggang senior high school lang, hindi kasama yung college. Nakasama lang yung college nung hapon na. Wala na kaming klase nun, nakakainis. Sana maaga sila nag-announce, 'di ba? Sinuspend na rin naman nila yung senior high, eh. Pero for today's topic, guys, is commuting. Commuting. Marami ba sa inyo nagko-commute ngayon? I'm sure marami sa inyo nagko-commute ngayon kahit high school kayo diyan. Lalo na 'pag high school, 'di ba? Yun yung first time niyo talaga magko-commute, eh. Ako kasi, nag-commute ako since kailan ba ako start nag-commute? Mga 'di ba, nag-commute ako around hindi kasi nung high school, nung junior high school ako, malapit lang yung school namin. So parang hindi sa isang tricycle lang, hindi ko na siya siguro commute na 'yun. Oo, commute na rin 'yun, pero hindi ko siya iko-consider na totoong commute na nagje-jeep ka talaga, ta's magsasakay ka ng tricycle, yung tipong nakakapagod. Kasi yung school ko dati walking distance lang, ta's magta-tricycle ka, sige tricycle ka kung tamad ka, ayun. Pero 'yun, oo, hindi naman siya malayo. So, para sa'kin ang totoong talaga, yung real commute experience ko talaga is when I started senior high school. Kasi nung time na yun, kailangan ko na talaga mag-jeep. 2 beses. Kailangan ko mag-jeep ng 2 beses. Either 2 beses ka mag-jeep or isang tricycle tas isang jeep. Pero mas mura yung 2 jeep. I mean, 2 beses mag-jeep kaysa sa isang tricycle. Oo, mas mura yun. Kaya most of the times ang ginagawa ko, nagdadalawang jeep lang ako papunta sa senior high school namin. And, first time ko nakakapagod talaga siya at nakakalito. Ilang beses lumampas yung ko, yung babaan ko dun sa school namin ta's ilang beses na rin ako na-late. Pinag-iinitan na nga ako nung namin, nung advisor namin, sabihin, "Ba't ka lagi late?" Gano'n, gano'n, ganyan, ganyan. Tas okey lang, part of the experience sa mga diyan, sa mga nagco-commute diyan for the first time, especially sa mga high school student or kung college ka man like me, okey lang 'yan. Part of this experience yung ma-late ka talaga. Actually kanina guys, grabe 'di ba sobrang lakas ng ulan? Tuesday ngayon, at the time ay Tuesday ba? Tuesday ba? Tuesday ba ngayon? Wait lang, hala, hindi ko na alam. Wednesday pala, Wednesday. Wednesday, wala na ako sa time. Okay, so anyway, Wednesday kanina sa LRT, grabe parang apat apat na apat na tren na yung lumampas, wala pa ring bumababa. Kada stop ng train 'di ba magbubukas yung pintuan, ta's walang bumababa. Ang dami na namin dun sa pila ng LRT, ta's walang bumababa, grabe. Inabot kami ng halos 30 minutes paghihintay. Hindi naman, medyo OA pero parang gano'n yung feeling. Ayun, grabe na-late ako dun sa math class namin. Mga rin ako na-late, 40 minutes late ako, grabe. Buti na lang late din yung prof namin, so para sa kanya 10 minutes lang late ko. Ayun na nga. So, at least 'di ba, better late than absent. 'Yun ang motto ko sa college life. Better late than absent, guys. Kasi kung high school ka pa lang, pagdating mo kasi ng college, guys, yung attendance mo bilang 'yan. For example, hanggang 5 times ka lang puwedeng mag-absent. 'Pag lumampas ka sa 5 times na 'yun, automatically failed ka sa subject na 'yun. So, kailangan bilang talaga yung niyo, guys, yung iyong attendance. Okay, for example naman late ka, 'di ba? Yung absent 'di ba 5 times 'yun. For late naman, for every 2 late mo, isang equivalent to 1 absent. So bale, if 10 times ka na late, which means 5 times ka na absent, equals ayun, baksak. Fail ka na sa subject na 'yun.
Siyempre 'pag nga gano'n papakiusapan mo na yung prof mo kung mabait yung prof mo, gano'n, gano'n. Pero siyempre hindi naman natin maiiwasan meron talagang mga strict na prof diyan and, yeah. Yeah, yun na nga. Buti na lang hindi strict yung prof namin sa math. Buti na lang talaga. Ano lang siya, chill guy, chill guy. Chill din magturo, chill din magturo. Grabe, grabe yung LRT kanina. Sorry kung ano, kung sabihin niyo like, "Oh, normal na yan, lagi ko na-experience yan." First time ko kasi, eh, first time ko kasi yung train normally kasi 'pag nagte-train ako onting tulak lang pasok na ako sa loob, eh. Kasi nito grabe siguro ano ba, sinabayan ng ulan? Eh, train lang naman yun, 'di wala namang traffic dun. Ewan ko or talagang peak rush hour lang yun kasi mga 7 o'clock yun, eh, 7 AM. Usually sumasakay akong train mga 6, around 6. Na-late kasi ako ng gising. Eh, late din naman yung class namin. Mga 8 nag-i-start. So, yun. So, anyway, sa mga ano, first timer mag-commute diyan, yes, normal lang yun yung ma-late ka. Don't be too hard on yourself na, "Hala, na-late ako sa klase na 'to. Hala, ganito, hala, ganyan. Hala, papagalitan ako ng teacher ko or ng prof ko." Okay lang yan, part of the experience yun. First time mo mag-ano, eh, first time mo mag-commute, eh. Tandaan mo sila din nale-late. And ilang beses na sila nagco-commute. Okay lang yan. Don't be too hard on yourself and yun, yeah. For ano diyan, ay ito rin, grabe. Alam mo nung first time ko mag-ano, I mean not first time, pero bago ako mag-commute, I never thought na magiging super draining siya. Like, hindi lang physically, pati mentally. Nakakapagod pala mag-commute. Ganun pala kasi ako kasi ang biyahe ko guys papuntang campus namin. 'Pag peak rush hour, around ano talaga siya, around mga less than 2 hours, pero more than 1 hour. Ano yun, gets? Siguro mga 1 hour and 30 minutes kasi para makapunta ako sa campus namin, nagte-take ako 2 jeep and isang train. And syempre 'pag peak rush hour, sobrang traffic. Lalo na 'pag jeep, dumadagdag talaga sa oras yung pagtigil ng jeep kasi may bababa o sasakay na pasahero, na passenger. Yun nga, yun. Yung onting kahit sabihin mo 1 minuto lang, wala pang 1 minuto, sa dami ng sumasakay, sa dami ng bumababa, nagiging 30 minutes na ta's idagdag mo pa yung traffic, yun talaga yung nakakaano, eh, nakakadagdag ng oras. So, yeah, ang lagi ko nilalagay sa calendar ko, ah, 2 hours commute. So, 1 hour gigising ako, prepare ako. Then dapat 2 hours before class, nasa labas na ako, nagco-commute na ako. Kasi darating ako diyan, usually before class around mga kung swerte ka, actually di ko pa nga nagagawa yung 30 minutes before class. Siguro aagahan ko pa. Pero usually dumarating ako sakto nga lang, eh. Siguro kung hindi man sakto 10 minutes before class. Ang galing nga kasi laging sakto as in kunyari 7 o'clock yung class namin, dumarating ako 6:59, 7:01, mga gano'n. Gano'n nga, napaisip nga ang galing laging sakto, 2 hours before. Ta-try ko again, kasi ideally siyempre 'pag magco-commute ka, especially commute or alam mo yun, may appointment ka or something, may klase ka, may meetings ka or kahit ano. Normally 'di ba dapat 30 minutes before, ready ka na, handa ka na, waiting for your ano na lang, waiting na lang dun sa oras. Kasi alangan naman 'di ba, na sakto ka talaga dumating, eh. Paano 'pag onting traffic lang, eh, di wala na, late ka na. So anyway, yun nga. I never thought na nakakapagod pala mag-commute. Para sa mga baguhan mag-commute diyan, take note na mapapagod talaga kayo. So, one tip is magdala kayo ng candy kasi candy talaga. Ako hindi naman mahilig sa candy dati, pero tuwing inaantok ako, especially sa class, nagdadala akong candy. Kahit yung simple Mentos na or Tic Tac lang, something na lang na sugar na kabuhay sa'yo. Ayun lang, yun lang. Promise guys, try niyo. Try niyo candy. So yeah. Ang ano ko lang sa inyo guys, ang tip ko lang sa pagko-commute is lagi ka dapat gising kasi nangyari na sa akin 'yan. One time muntik na ako malampasan yung stop ko lalo na sa train kasi nakakatulog ako. Nakakapagod mag-commute, grabe.
Ay, sorry guys, ano, yung episode na 'to is about me ranting sa pagko-commute. Hindi na alam, talaga nakakapagod lang mag-commute. So, don't be yun nga, again, don't be too hard on yourself. Yun yung motto natin sa episode na 'to, don't be too hard on yourself kasi sabi nga nung pinapanood kong podcast, this is everyone's first time, okay? Okay. Okay, okay, okay. Comment nga kayo guys ng okay diyan. 'Pag nakarating na kayo dito sa 11 minutes. 11 minutes ba 'to? Yeah, 11 minutes mark, yeah. Wow, nakakatagal tayo 11 minutes, ang daldal ko. Pero anyway, yun nga guys. Ano, thank you for tuning in sa ating first ever episode. Hindi na 'to yung intro natin ng 5 minutes like our last ano, our last episode, yung pinaka-first kong in-upload. Pero, yun. Thank you guys. Thank you for tuning in with me. This is me, my podcast, Talk with Gab, and see you guys on our next episode.